pag-aaral patungkol sa Belgic Confession of Faith na naisulat noong 1561. At ngayon ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa biyaya niya ay nasa Artikulo 29 na po tayo, Article 29. At sa Article 29 na ito ay dalawang Sunday school na po nating inaaral itong Article 29 at ngayon ito po ay ang ikatlong bahagi. Ang ating paksa sa ating pag-aaral dito sa Article 29 ng Belgic Confession of Faith ay ang mga palatandaan ng tunay na iglesia kung saan naiiba siya sa huwad na iglesia. Ulitin ko, ang mga palatandaan ng tunay na iglesia kung saan naiiba siya sa huwad na iglesia. Napag-aralan natin yung dalawang palatandaan, yung dalawang marka ng tunay na iglesia. At ito ay mahalaga sapagkat dapat nating maintindihan na ang church ay kalipunan ng mga mananampalatayang hinirang ng Diyos Ama na tinubos ni Jesucristo at binorn again at binigyan ng tanda ng Banal na Espiritu sa kaligtasan. Sila ang lahat na bahagi ng iglesia. At ang iglesia o ang church ay dapat nating maintindihan ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang head nito, ang dakilang pangulo at ulo ng church na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't ang church ay hindi siya nag-iimbento ng mga dapat niya ang gawain sa loob ng iglesia ng ating Panginoon o sa kanyang pagtitipon. Dahil si Jesus ang siyang head o ulo, siya ang great shepherd ng church na ito, nararapat-dapat na ang kanyang salita, ang kanyang tinig, ang nagro-rule o naghahari sa ating church na ito. At dapat nating maintindihan na ang unang marka na ating nakita based on Article 27 ay ganito. Kung ang mga palatandaan kung paano makikilala ang tunay na iglesia ay ito. Una, kung ang dalisay na aral ng Ebanghelyo ay ipinapangaral dito. So, yan yung unang marka na o tanda ng church ng ating Panginoon. Ipinapangaral ba? Itinuturo ba ang dalisay na Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos? Itinuturo ba, ipinapangaral ba ang salita ng Diyos, ang dalisay, ang purong salita ng Diyos? So dito makikita natin, ang church, ibig sabihin kapag faithful siya sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, based on the Word of God. At isa sa pinakamaganda rito, yung mga confession na na-develop na nung mga 1500 at mga nauna pa doon, ay isang tanda ng tunay na iglesia sapagkat dapat si Jesus ang siyang naririnig sa kanyang katawan, sa kanyang church. Si Jesus dapat ang nasusunod sa kanyang church. At walang iba yon kundi ang kanyang salita, ang kanyang gospel, ang kanyang word of God ang dapat na ipinapangaral, itinuturo sa loob ng church, sa bawat pagtitipon. This is our priority, highest priority in the church. At wala pong pwedeng isubstitute o ipalit sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Yan po ang unang tanda o marka ng tunay na church ng ating Panginoon. Pangalawa, kung ipinatutupad, sabi rito, pangalawa, kung pinapanatili niya ang malinis na pagpapatupad sa mga sakramentong inutos ni Kristo. So yung pangalawa, malinis ba? Tapat ba? Dalisay ba? Na ipinatutupad
na-administer ang dalawang sakramento na ibinigay at itinatag ng ating Panginoong Hesus ay ang sakramento ng banal na hapunan o Lord Supper. At ito yung ating tinalakay noong nakaraang Sunday dito sa ating Sunday School. Nakita natin na ang mga sakramento ay tanda na nagtuturo patungkol kay Kristo. Ang mga nakikita nating elemento sa sakramento ay tanda patungkol kay Jesus. Ang tubig sa banal na bautismo, ito man ay sa mga bata o sa mga infant o sa mga children and even to the adult, ay simbolo ito ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So the water is the symbol of Christ's blood. Nakita natin yon. Kaya maliwanag na nakita natin na sa banal na hapunan, ang tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo na nabayubay sa krus. At ang kopa, yung cup na mayroong laman na grape juice or diluted red wine ay simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na siyang luminis sa atin. So malinaw na itong mga sakramentong ito ay nagtuturo kay Jesus sa ating kaligtasan, kung sino siya na Diyos na tao, tao na Diyos. At kapag ginagawa ang mga sakramentong ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita na binabanggit, the presence of the Holy Spirit is working in these sacraments. Gumagawa po. This is not a literal na katawan ni Kristo o dugo ni Kristo. This is not transubstantiation na nababago kapag sinasabi na ito ang katawan o dugo. Hindi ho. This is the false teaching of Roman Catholic regarding to the transubstantiation. Sa atin, tinuturo natin kapag tayo ay nasa pagdaraos ng banal na hapunan, ang presensya ng ating Panginoong Diyos ay nasa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng salita na pinuproklama sa panahon ng banal na hapunan. So dapat nakikita at ginagawa itong dalawang sakramentong ito. So nakita natin yung dalawang tanda, yung dalawang palatandaan ng pagkakilala sa tunay na iglesia. Una, pinapangaral at tinuturo ng dalisay na maayos, pinapaliwanag ayon sa konteksto ang salita ng Diyos o ang Ebanghelyo ni Kristo. Pangalawa, patuloy na malinis na ipinapatubag ang mga sakramento inutos ni Kristo. At yan ay ang banal na hapunan o Lord's Supper at saka ang water baptism na tinuro ng Panginoon. Ngayon, nasa huli tayo, ikatlo. Pangatlo, kung ipinapatupad ang pagdidisiplina ng iglesia sa pagpaparusa sa kasalanan. Sa makatuwid, kung ang lahat ng bagay ay pinapangasiwaan ayon sa dalisay na salita ng Diyos, at ang lahat ng katuroang hindi umaayon dito ay tinatanggihan, at si Jesucristo ang tanging kinikilalang Pangulo ng Iglesia. So, yung pangatlo ay tinatawag na Christian discipline o church discipline. Ano ba ang church discipline? Pag sinabing church discipline, ito ang kaayusan ng church ng ating Panginoon. Because God is the God of order. Dapat ang kanyang church ay gumagawa ng may kaayusan. Isa sa pinaka dapat nating maintindihan na tinuro ni Apostol Pablo regarding to Christ Church ay ang nasa book of Ephesians. Ang sabi pong ganon ng aklat ng Epeso ay ganito ang ating makikita
sa kabanatang 5. Sa kabanatang 5 ay ganito, sa verse 21. Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ng ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. So ano yung makikita natin dito sa binanggit ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5 verses 21 up to verse 27. So pinapakita niya rito yung typology ng church. Ang church ay babaeng asawa ng ating Panginoong Jesucristo. The church is the bride of Christ. Kaya dito, yung typology ng babae at saka ng lalaki, pinakita rito. Sa ating ganon, sa relationship ng mag-asawa, ang babae dapat mag-submit daw sa kanyang husband. Ang husband ay dapat daw na magbigay ng love o pag-ibig sa kanyang asawa. At makikita natin na sabi rito, tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At inalay ni Kristo ang kanyang buhay sa kanyang iglesia. Bakit daw po? Ang sabing ganon, upang maiharap ito sa kanyang sarili, ang iglesia, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. So ano ibig sabihin nito? Ang sinasabi rito ni Apostle Paul, ang church ng ating Panginoong Diyos, positionally, ay banal, holy. Ibig sabihin ng holy, inihiwalay na siya sa kasalanan. Ano ba yung church? Ang church ay mga called out, mga makasalanang hinirang at pinili ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas. At tayo ngayon ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung highest purpose, after na ang church ay malinis, after na ang church ay matubos, merong tinatawag na highest goal ang mga mananampalataya, and that is sanctification. Kaya yung word na ginamit dito ni Apostle Paul sa verse 26 ng chapter 5 ng Ephesians ay ganito, upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. So matapos tayong linisin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng tubig, the water is the typology or the symbol of Christ's blood. And His Word, yung nagbibigay sa atin ng pagpapakita kung gaano tayo makasalanan. At sa pamamagitan ng Kanyang salita, sabing ganon, tayo ay nilinis. Kaya nga yung Word ni Jesus Christ, ang sabi niya, malinis na kayo ngayon sa pamamagitan ng aking mga salita. At even Apostle James, yan ang sinabi niya na ang salita ng Diyos ang naglilinis sa atin at nakapagliligtas. After na masave tayo, ang salita ng Diyos, siya yung nagsisanctify sa atin. Kaya yung Word of God, yung Gospel, at yung pagsama ng Banal na Espiritu, kapag tinignan natin ito, ang nangyayari dito, patuloy na sinasanctify tayo, pinagtatagumpay tayo, saan? Sa lahat ng ating mga kasalanan at kahinaan. So yun yung sinasabi niya. At ang pinaka-highest purpose ni Jesus Christ bilang head ng church, ang sabi niya ay ito. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilang, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. So that is the highest purpose of Jesus Christ. Continuous sanctification,
Patuloy na pagsasanctify ng Panginoon sa kanyang church. So kung ito yung pinaka-highest purpose ni Jesus Christ, maliwanag sa ating ikatlong marka, palatandaan ng isang totoong iglesia, malinaw na dapat meron tinatawag na pagdidisiplinang pang-iglesia o church discipline. Church discipline. Well, minsan pagka pinag-usapan natin ang salitang discipline, ang naiisip natin, ayaw natin mag-submit. Kasi nga, discipline agad yung naiisip natin, di ba? Kapag sinabing disiplina, ang ibig sabihin dito, may mga rules and regulation na dapat na sinusunod. Kung ang mga secular nga po ay may mga tinatawag na bylaws, mga rules and regulation para sa ikakaayos ng kanilang grupo, sa kanilang company o ano man ito, mas higit po na nagturo ang ating Panginoong Hesukristo sa kaayusan ng kanyang iglesia. At ang salitang discipline ay nagpapakita rito na ang pinaka-highest purpose nito, when it comes to discipline itself, sa sinasabi ngayon dito, hindi upang parusahan tayo, hindi upang maging masikil yung ating mga sarili. Hindi, kundi binibigyan tayo ng limitation sa mga bagay na maaaring magpalayo sa ating Panginoong Diyos. Tama po ba? At binibigyan tayo ng limitation sa mga bagay na baka mawala tayo sa daanan o sa daan ng ating Panginoong Diyos. Yan ang ibig sabihin. Kaya ang sabi dito, kung ipinatutupad ang pagdidisiplina ng iglesia, sabi nga ho rito, sa lahat ng nagkasala. So, ibig sabihin, wala namang mangyayaring church discipline kung wala pong kasalanan na nangyari. So ano ibig sabihin dito? Dalawang bagay po ito. Ang church discipline, nagpiprevent siya dahil alam natin na kapag ginawa natin ito, ididisiplina tayo, ikukorek tayo dahil mahal tayo ng Panginoon at ng kanyang church. Ano? So napiprevent siya, nahadlangan siya. Naggumawa tayo ng mga bagay na mali. And secondly, kung dumating man doon sa pinakapunto na nagkasala, merong tinatawag tayo na alam natin na sa puntong iyon, kailangan nating mag-submit sa disiplina ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang church na ang pinaka-highest purpose ay magkaroon po ng tinatawag na restoration. Ano ba yung restoration? Yung panunumbalik, yung mabuhay uli siya, yung hindi siya malayo sa ating Panginoong Diyos. And that is the language of the writer of the book of Hebrew. Ano ba sabi ng book of Hebrew in chapter 12? Well, gusto kong ibigay ito, sinasabi ng book of Hebrew, chapter 12, na ang Diyos po natin ay nagbibigay ng disiplina ng pagmamahal. Ang sabi po ng Hebrew 12:5 ay ganito, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Sabi rito, anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaang ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Verse 7, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. And then yung logic binigay, sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak kundi mga anak sa labas. Tanging sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating ama sa laman, at dahil dito'y ginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating mga magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Nakita niyo po yun? And then may kasunod pa. Habang kayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan yon,
lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Maliwanag po na meron tinatawag na pagdidisiplina ang ating Panginoong Diyos. Now, ang problema natin ngayon, ano yung way, paraan ng Diyos ng pagdidisiplina sa atin? Alam naman natin, sa pisikal, ang ating Panginoong Diyos ay nasa langit, di ba? Nasa langit siya, pero sa kanyang pagiging Diyos, kasama natin siya. Yan ang sabi ng Heidelberg Catechism, na ang Diyos natin ay nasa langit, subalit sa kanyang pagiging Diyos, kasama natin siya. Ngayon, ang tanong, paano niya tayo dinidisiplina? Pwede ba nating sabihin, well, ang Diyos ang bahalang magdisiplina sa akin? Kasi may mga members sa ibang church na naririnig ko, huwag niyo akong hatulan, di ba? Sometimes yun yung naririnig natin. Ang church ay walang karapatang hatulan ako. Di ba yun ang sinasabi? Well, ang pinag-uusapan natin dito ay righteous judgment o matuwid na paghatol. We are not partial when it comes to our judgment sa mga nagkakamali sa loob ng church. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi po tama na isipin natin na hindi ako pwedeng hatulan ng church sa mga mali kong ginagawa. Kasi yung connotation na sinasabi, dahil ang Diyos ang hahatol sa akin. Ngayon, kung ang Diyos ang hahatol sa iyo, paano paraang kahatulan ng Panginoong Diyos? Verbally ba maririnig mo na sasabihin sa iyo na Timothy, nagkasala ka? Hindi ho. At ito yung pinakamaganda na binigay ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga salita based on Matthew 18, verse 15 to 18. Please open your Bible in Matthew chapter 18. So, nandito ngayon sa Matthew chapter 18. Sa Matthew chapter 18, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Matthew chapter 18, verses 15 to 18. Matthew 18, verses 15 to 18. Sinasabi ko sa inyo, yun na, tama, 15 to 18. Matthew chapter 18, verses 15 to 18. Okay, now listen. Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. So that is the first step. Tama po ba? So kung nagkasala sa iyo yung kapatid mo, hindi nag-i-involve agad ng church. Ang sabi, puntahan mo yung kapatid mo nagkasala sa iyo. So dalawa lang kayo. Ano? Pangalawa, ang sabi ng verse 16, ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, dahil pumunta ka ng nag-iisa, pinersonal mo siya, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat na pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. So, magdadala ka ng witness na talagang pinaka ginagalang at nire-respeto ninyong parehas. So, sabi, kapag hindi naayos, kumari pinuntahan ko yung isang tao nagkasala sa akin, naipag-ayos ako, hindi naayos, ang sabi ng Panginoong Hesus, isama mo. Magsama ka ng isa o dalawa. Bakit magsasama ng dalawa? Isa o dalawa? To be witness. Maging witnesses sila doon sa mga bagay na pag-uusapan ninyo. So ngayon, ito yung sabi ni Jesus Christ. Verse 17, kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. So yung pangatlo, ini-involve ngayon yung church. So ang pinag-uusapan ngayon dito, yung magkakapatid sa loob ng church, mayroong nagiging problema. So ang unang step, yung isang nagkasala sa kanyang kapatid, mag-usap sila ng one-on-one. Nauna? Pero sinasabi rito, puntahan eh. Hindi naman sinabi na yung may kasalanan yung pumunta sa'yo. Hindi. Kung nalaman mo na yung kapatid ay mayroong kasalanan, puntahan mo. So ang command, ikaw parang ikaw pa'y aragabyado, pupuntahan mo. Yun na sinabi, puntahan mo. Pag hindi naayos doon, ala na. Bakit? Nagkaayos na kayo eh. Pero sabi, kung hindi yan maayos, sa pangalawang pagkakataon, magsama ka ng 2 witness. Okay? 2 witnesses, magdala ka. Para lahat ng pag-uusapan nyo marinig at mayroong magpapatunay. E di ngayon, naayos nung nagsama ka kasi nire-respeto yung 2 na yon. So, okay na yon. Kung naayos doon, okay na. Pero paano pag hindi siya naayos? Sabi ganun ni Jesus, i-involve nyo na yung church. Ano yung church? Ang sabi rito, sa verse 17, kung hindi siya nakinig sa kanila, ano sabi?
sabihin mo ito sa iglesia. So bakit ho ini-involve ngayon yung church? Kasi member sila ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Tama? So doon ngayon magmi-mediate yung church. Magmi-mediate yung church. So sa pag-mediate sa church, dapat hindi partial ang leader na simbahan. Wari, pastor. Hindi ka dapat partial. Dapat, alam mo, balansin mo yung taong nagkasala at saka itong taong na-offend. Binabalansi siya. Pero tandaan natin, ang highest purpose, bakit kayo nag-uusap, hindi para lumala yung problema. Kaya kayo nag-uusap because doon sa magkakaroon kayo ng solution doon sa inyong problema. Nakuha nyo? Yun yung pinaka-highest purpose doon. Ayos. Ngayon, ang problema, nagkaroon ng series of inquiry, ng pagharap, tapos hindi pa rin nagpasakop yung taong nagkasala. Ano sabi ni Jesus Christ sa verse 17? At kung hindi pa siya nakinig sa iglesia, kasi yun ay pinaka-highest dito na pag magkakapatid kayo, yung church na yung pinaka-highest na gagamitin ng Diyos when it comes to spirituality. Of course, dito kasama yung mga legal na aspeto. Hindi tayo sumasakop doon. Doon tayo sa loob ng church. So kapag hindi naayos sa loob ng church, tapos ayaw niyang mag-repent, ayaw niyang makipagkaayos, ayaw niyang aminin yung pagkakamali niya kung totoo nagkamali siya, merong hatol si Jesus Christ. Ang hatol ni Jesus Christ, medyo mabigat. Etong mabigat na ito na hatol ni Jesus Christ, hindi po agad ito binibigay. This is the last solution. Lahat po ng means dapat gamitin to restore yung taong nagkamali. Lahat ng means dapat gamitin. Hindi ho agad iisipin na, dinala sa simbahan, kailangan tanggalin na natin ito sa church. Hindi ho yun yung pinaka-highest purpose dito. Ang highest purpose po dito, dapat ma-reconcile. Ang lahat ng paraan ay dapat gamitin para maayos yung lahat ng bagay. Pero paano kung ginamit na lahat ng pamamaraan? Sinabi na yung biblical basis na, kapatid, ito yung basihan na offended mo ang Diyos at yung taong nagkamali sa'yo. Binigyan mo ng pagkakamali. Ito yung sinasabi ng Biblia. Ayaw niya talaga. So sabi ni Jesus, ito. At kung di pa siya makinig sa iglesia, ano sabi? Ituring mo siyang hintil o isang publikano. Ano ba ibig sabihin ng hentil? Ang hentil po, ibig sabihin pagan. Ano ibig sabihin ng pagan? Hindi siya mananampalataya. Ano ibig sabihin ng publikano? Self-righteous. Nagmamalinis siya, nagmamatwid siya sa sarili niya, pero hindi niya alam na talagang nagkamali na siya. So, ibig sabihin, walang submission o pagpapasakop saan? Sa authority ng salita ni Kristo na siyang ginagamit na sukatan sa loob ng simbahan. Ngayon, ang tanong, meron bang karapatan at binigyan ba ni Jesus ng kapangyarihan ng church upang gawin yung pinag-uusapan natin, especially yung verse 17? Binigyan ba ng Lord ng authority yung church? Sabi kasi ng verse 17, ito, kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. Bakit pinasasabi sa church? Tapos ang sabi, at kung hindi pa siya nakinig sa iglesia, ang sabi rito, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Alam niyo, yung hentil o publikanong ito, pag pinag-aralan niyo ito, i-excommunicate siya, tanggalin siya sa kalagitnaan ng simbahan. Yun yung pinakakahuli-hulihang solusyon. Ngayon, ang tanong, hindi ba tayo maaawa sa kanya? Ba't natin tatanggalin sa church? Naaawa ka nga eh. Kaya nga lahat ng parang ginawa mo para ma-realize niya, magkaroon siya ng realization sa kanyang sarili na offended niya yung Diyos, offended niya yung tao. Meron siyang maling ginawa sa loob sa mga kapatiran. Ibig sabihin, kung ganun yung nangyayari, naaawa ka na, pero nagmamatigas siya. So eto ngayon ang ginawa ng Diyos. Nagbigay siya ngayon ng authority sa church. At ang authority na binigay niya sa church ay nasa verse 18. Ang sabi rito, sa Matthew 18:18, at saka hanggang 20 ay ito. Sinasabi ko sa inyo, tingnan niyo magkarugtong po Sinasabi ko sa inyo, ano mang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At ano mang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipapahintulot ninyo sa langit. Alam niyo kung sino ito? This is the authority na binigay ni Jesus Christ sa church.
Binigyan ni Jesus Christ ng authority ang church. Ngayon, saan ba nakuha yan? Sa 16:19 ng Matthew, nandun po. Sa Matthew 16:19, ano sabi ni Jesus Christ? Sa Matthew 16:19, ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Of course, this is the church na tinayo ng Panginoong Diyos saan? Sa ibabaw ng bato. Kaya yung word na ginamit doon, Petros, hindi po si Peter ang nagde-decide lamang kung meron bang ipagbabawal o meron bang hindi ipagbabawal. Magkakandado ba o bubuksan? Hindi po si Peter, church po ang tinutukoy rito. Kaya pagdating ng kabanatang 18, ang sabi ng verse 18, sinasabi ko sa inyo, si Jesus po nagsasalita, anumang ipagbawal niyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot niyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Verse 19, sinabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man, may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila. Ano po ba ito? This is church discipline. Ano ibig sabihin na may isa o 2? 2 o higit pa? This is the leader of the church. Kaya nga dapat yung leaders, kaya nga ho, ito yung maganda sa church, hindi ho pastor ang nagdi-decide. Sana manotice nyo yung word na ito. Sa church, hindi ho dapat pastor ang nagdi-decide. Ang pagdidesisyon ay nasa konseho sa mga Reformed Consistory. Merong minister of the gospel, that he is the pastor. Merong elder, yung teaching elder at saka ruling elder, pastor, pwede siyang pastor, o kaya naman ay elder siya na nagtuturo at nag-rule sa church. At meron pong deacons. Itong tatlong ito, this is the council of the church. Kaya nga yung sinabi, may 2 o 3 o higit pa nagtitipon, sa aking pangalan, naroon ako sa kalagitnaan nila. Pinapakita ngayon sa atin dito, there is a power given by Jesus Christ to His church. Kaya nga ho, mapakaganda nating isipin, di ba? Na anong sinabi po rito, na sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroroon ako kasama nila. Ang totoong context po rito, ano po ito discipline po ang pinag-uusapan dito. Kasi karugtong po siya ng verse 15 hanggang verse 20. Kaya ang church, siya yung nagde-decide. Kaya much better na meron po talagang biblical bylaws ang simbahan. Na kahit yung pastor, doon siya magpapasako. Pastor ka man, ano ka man, lahat kayo nasasakop nitong bylaws na ito. Kasi pag tinignan mo yung bylaws natin, pati pastor kasama sa disiplina Pati yung leaders kasama sa disiplina. Yung members kasama sa disiplina, lahat kasama po. Meron po kasing church, yung pastor hindi madisiplina. Di ba? Pero yung member, laging dinidisiplina, pero si pastor hindi madisiplina. Ang biblical po na pattern dito, lahat tayo rito ay iisang katawan. Kaya kung ang implementation ni Paul, ni Jesus Christ na sinasabi rito, from chapter 18 verses 15 to 21, lahat po tayo sakop dito. Hindi po rito exempted ang kahit gaano ka pakataas sa church, lahat kayo rito, kasama kayo rito. Yun ang gusto ipakita ngayon dito. Kaya pinapakita rito, church discipline ay tinuturo ng ating Panginoong Diyos dahil ang pinaka-highest goal nito ay sanctification and holiness. Kasi kung walang church discipline, lahat tayo rito, gagawin natin yung gusto natin gawin, di po ba? Kaya po merong church discipline. Ngayon, kapag tinignan natin, ang sabi rito, based on what? Saan nakabase ang church discipline? Ang church discipline ba? Pagka sinabi ng pastor, ito yung gusto kong gawin sa member na yan, tanggalin na yan sa church. Dapat ba nasusunod agad yung pastor? Hindi ho. Ang church discipline based on the Word of God. Kaya ang sabi ng ating confession sa makatwid, kung ang lahat ba ng bagay ay pinangangasiwaan ayon sa dalisay na salita ng Diyos at ang lahat ng katuroang hindi umaayon dito ay tinatanggihan. Tingnan niyo po, maliwanag na ang
pinaka-tools dito, pinaka-kasangkapan dito, ang ginagamit sa pagbibigay ng discipline sa lahat sa atin dito, kapag ka mayroon dapat isolusyon, ang sabi, based on the Word of God. Kaya ang sabi rito, makikita natin na napakaliwanag na ang Word of God ang siyang kasangkapan sa pagdidisiplina sa atin. Tayong lahat dapat ay nasa ilalim ng pamatok ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung gusto ipakita rito. Kaya, pag tinignan natin ito, halimbawa po sa John chapter 10, pakitingnan niya po natin sa John chapter 10. Sa John chapter 10, meron pong binanggit si Jesus dito, John chapter 10. Dahil si Jesus, ang pinaka-great shepherd ng kanyang church, sinabi niya rito na siya dapat ang naririnig na tinig. John chapter 10, verse 4 and 5. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila, at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi na nila nakikilala ang kanyang tinig. So, dapat yung word ni Jesus ang siyang ginagamit sa pagsunod. Nakuha niyo? Kapag narinig natin tinig ng Panginoong Diyos, ang sabing ganon, sumusunod ang kanyang mga tupa. So, malinaw na ang Word of God ang siyang nagiging kasangkapan when it comes to Christian discipline. Now, tingnan lang po natin ang Ephesians chapter 1, verse 22 to 23. Ephesians chapter 1, verses 22 to 23. 22 to 23. Ipinailalim ng Diyos ang kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. At siya ang ginawa na ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo. Ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. So dahil nga si Jesus ang head ng church, hindi ho yung pastor, hindi yung obispo, o sino man, si Jesus ang head, kaya dapat lahat ng nasa sa ilalim ni Jesus Christ ay magpapasakop sa kanyang mga salita. Okay. Excuse me. Ngayon, tanong, meron bang pagdidisiplina na pinag-uusapan natin kanina na dumadating sa pinaka-kahuli-hulihang solusyon? Buksan natin ang 1 Corinthians chapter 5. Sa unang Korinto chapter 5, meron pong binabanggit sa verse 5. 1 Corinthians chapter 5, verse 5. Ito ang sabi ni Apostle Paul. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng paghuhukom. So, napakatindi, di ba? Tapos pagdating po ng chapter 5, verse 12, meron pong binanggit dito. Chapter 5, verse 12 and 13. Sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ay dapat ninyong hatulan. Nakita nyo? Yun daw, members sa loob ng church, yun daw dapat ang binibigyan ng righteous judgment. At sabi doon, hindi ba? Ganito ang sabi ng kasulatan, huwag ninyo, itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. So, ito yung pinaka-extreme solution. Well, the context is, alam natin, ang pinaka-context dito is immoral. Immoralidad po ang konteksto rito. At kailangan magbigay ng discipline dahil tinotolerate ng church ang immorality. So nalaman ni Apostle Paul at binigyan niya ngayon ng inspired word of God ang mga taga-Korinto, ganito yung gawin niyo. So yan yung gusto nating makita. Kaya ang sabi rito sa pamamagitan ng mga ito, ay makikilala ang tunay na iglesia kung saan walang karapatan ang sino mang tao na hiwalay ang kanyang sarili. So, kaya yung word na, huwag niyo ako nga hatulan, Diyos lang ang may karapatang humatol, hindi ho yun yung tamang interpretasyon doon. Kung ang Diyos ang hahatol sa atin, kuwari sinabi ko, nagkamali ako, huwag niyo akong hatulan, Diyos ang hahatol sa akin. Magkakaroon ka ng tinatawag na hindi patas na pagpapasakop sa salita ng Diyos. Tama po ba? Kasi i-justify mo lagi yung mali mong ginagawa. Nakuha niyo yung punto rito? So, kung member ka ng isang church, meron siya mga process na pinapakita. Kapag may
may naka-offend sa'yo, puntahan mo, mag-usap kayo. Pag hindi naayos, magsama ka ng dalawang witness para maging kasangkapan sila na maayos yung lahat ng bagay na yon. Pero paano pag hindi pa nangyari yon? Sabihin mo sa church, i-involve mo yung church. Pag naayos, no problem. Pero sabi gano'n, paano kung hindi siya magpaayos sa church? Na-confirm talaga na ginawa niya yon, mali yon, ayaw niya magpasakop, sabi, ituring mo siyang hentil at saka publikano. Ibig sabihin, unbeliever. Kaya pagdating doon, sa ating pag-aaral, binanggit ni Jesus Christ sa Matthew chapter 18. Sa Matthew chapter 18, yun yung tinignan natin. Tapos sumunod doon, sa mga sumunod na talata, malinaw po na binigyan niya ng authority ang church para magkaroon ng kaayusan sa simbahan sa church. Meron tinatawag na authority upang tingnan mabuti, nagkamali ba o hindi, at i-judge ng simbahan o ng church, ng mga leaders sa church, yung maling ginagawa according to the principle of God's Word. Yun yung gusto ipakita. Amen? So, yun po yun. So, susunod po, yan yung nakita natin na pag-aaral sa umagang ito. So, ang pinaka-highest purpose ng church discipline is holiness, kabanalan. Nakuha nyo? Kabanalan po. Because the word discipline itself, nakita natin in the book of Hebrew, ay pagpapakita upang na sa ganon, hindi tayo magkaroon ng kaisipan na gumawa ng mali sa ating buhay pananampalataya. Ito ho yung pinaka-bakod. Ito ho yung nagpo-protect sa atin, yung Word of God. Kung dumating mo sa puntong ganon, yung pinaka-purpose po ng discipline ay to restoration. Pag-restore po. Okay? Kaya lang, kung hindi magpaparestore, yun na nga ho, ang sabi, baka mas maganda dahil hindi niya siya nagpapasakop sa church at ayaw na niyang mamuhay ayon sa salita ng Diyos, itiwalag niyo siya sa kalipunan ng mananampalataya. That is not my teaching. This is the teaching of the Word of God and this is the teaching of the Belgic Confession written in 1561. Okay? So let us pray. Ay manalangin. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat mula po sa inyong banal na kasulatan, nagbigay kayo ng mga specific na rules, biblical rules and regulation sa inyong church. At dahil church niyo po ito, kayo ang ulo nito at kami ay katawan, lahat kami ay dapat nagpapasakop sa ulo ng iglesyang ito, ang aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamaraan na ang salita nyo, ang siyang tinig na naririnig namin na siyang nagiging sukatan ng aming pamumuhay sa biyaya nyo ng may kabanalan. Panginoon, pinag-aaralan namin ito upang nasa ganon, maunawaan namin na dapat kaming mamuhay sa prinsipyo ng inyong mga salita. Dapat kaming mamuhay ng hindi hiwalay sa kabuuan ng inyong iglesyang ito. At dapat kaming mamuhay ng may pagpapasakop kay Kristo sa inyong salita at sa mga tagapanguna na nilagay ninyo. At dapat makita din sa buhay ng mga leaders ang isang banal na pamumuhay upang na sa ganon ang bawat kapatiran ay maging mabuting huwaran ang mga leaders sa church na namumuhay sa prinsipyo ng inyong salita. At sila din naman ay dapat mamuhay ng may kabanalan sa inyong harapan upang na sa ganon ang bawat isa sa amin ay magiging kalugod-lugod sa inyong harapan. Church discipline, ito po ay pagbibigay ninyo upang maingatan kami dahil alam namin na wala pong maigiging ibang panuntunan sa church kundi ang salita nyo lamang. Maraming salamat po at nawa po ay patuloy nyo kaming lagyan sa aming mga puso ng palatandaan at marka at bunga ng kaligtasan at banal na Espiritu. Ito po ay walang iba kundi ang pagmamahal sa inyo, Panginoong Diyos. Pagmamahal sa inyong salita, pagmamahal sa inyong iglesia, sa pagmamahal ng lubusan sa inyo, at pagmamahal namin sa aming kapwa, gaya ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Ito po ang aming samot dalangin sa inyo, Ama. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, ang lahat tayo magsabi ng Amen.